Iniimbestigahan ng Philippine Statistics Authority ang mga ulat na hindi umano tinatanggap bilang valid proof of identity ang national ID. Ayon kay Deputy National Statistician Fred Soliesta, mayroong lang mga public agencies at financial institutions na hindi aware o informed sa bagay na ito. In most cases, yung mga non-acceptance na nangyayari, especially sa mga ating mga provincial offices, sometimes medyo hindi lang nakascade ng maayos siguro ng kanilang mga main offices yung acceptance ng ating national ID. And after coordinating with them, the office na concerned ay nalilinawan naman at saka nire-remind yung mga institutions na yun, lalo na yung sa mga probinsya na tinatanggap na yun kasi yung central office nila ay nagbigay na rin ng mga advisory. Naglabas na rin anya ng memorandum ang Civil Service Commission katuwang ang Department of Interior and Local Government sa mga lokal na pamahalaan kaugnay sa pagtanggap ng national ID. Samantala, nagbabala ang PSA sa mga nagpapakalat ng impormasyon na makatatanggap umano ng 5,000 pisong cash assistance ang sinumang mayroong national ID. Ayon sa ahensya, hindi garantiya ng ayuda ang pagkakaroon ng Philippine Identification System o PhilSys ID. So, nais din namin linawin na ang pag-register sa PhilSys kasi ang pagkakaroon ng PhilID o e-PhilID ay hindi nangangahulugan na kwalipikado ng GAD yung sinuman para makatanggap sila ng cash benefit o assistance mula sa gobyerno tulad ng mga social protection program. So, hinikayat namin yung publiko na i-report sa PSA ang kahit anong impormasyon tungkol sa mga individual o grupo na sangkot sa mga ganitong gawain. Sa ngayon, umabot na sa nasa 50 milyong national ID ang naipamahagi ng PSA sa nasa 80 milyong Pilipino na nagparehistro. Nasa mahigit 60% na rin ang naimprentang physical card. Further Daddies, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.